Ito kasi yung nagpapasarap eh. Yung may dahon. Ayan, malapot na siya. Ito yung finished product. So, ihalo na natin yan. Ganyan-ganyan. Ganun lang. Tapos, ibuka natin. Yan, hanggang sa matanggal ang bawat isa. Tatanggalin na natin ang matigas na bagay. Ito, ang dapat tanggalin. Atin naman siyang hihiwain ng paganyan. Yung tamang-tama lang yung lapad niya. Ganyan, mga 4 na hiwa. Tapos, ilagay natin dito sa ating lagayan. May nakahanda na ako. Ayan. Lalagyan na natin siya ng asin para maibabad natin. So, katamtaman lang yung asin. Kasi may dagdag pa tayong isa pang cabbage. Pagkatapos nyan, isit aside natin. Tapos, kukunin natin itong malaki. Tapos, ang gagawin natin, hahatiin lang natin sa gitna na ganyan. Tapos, ibuka natin. Yan, hanggang sa matanggal ang bawat isa. Pagkatapos natin matanggal, ito naman ang ating tatanggalin. Katulad yan, kung ano yung ginagawa ko. Ganyan, pag natanggal na yan, ang gagawin naman natin ay hahatiin natin uli sa gitna. Katulad yan. Yung tamang-tama lang yung hiwa. Pag nahiwa nyo yan, ilagay nyo uli dito sa ating lagayan. Ito yung panghuli na ating gagawing kimchi. Yan, tanggalin uli. Pag natanggal, hiwain lang sa gitna. Ganyan, tulad ng ginagawa ko. Pero depende yan sa inyo kung paano nyo hiwain. Pagkatapos nyan, ilagay natin dito sa ating lalagyan. Tapos ang gagawin natin ay magdagdag tayo ng asin. Yan, katulad yan. Yan, ilaglag mo lang. Ping, 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 ping. Tapos, pag di ka pa kontento, maglagay ka uli ng asin. Para matanggal yung mga bakterya. Lagyan natin konting tubig. Ayan. Katamtaman yan. Tapos ngayon, ang gagawin natin ay ibabad natin ito ng 1 oras. Pagdating ng kalahating oras, ay atin siyang halo-haloin para mahalo yung asin. Ay atin mo na siyang takpan at itabi. Pagkalipas ng kalahating oras, ay ating halo-haloin. So, babalik ako mamaya sa inyo para sa kadagdagang balita. Ito na, magluluto na tayo ng ating sangkap sa gagawin nating kimchi. Uunahin muna natin itong harina. Lagyan natin siya ng tubig. Ayan. Pagkatapos nung nalagyan ng tubig, halo-haloin nyo lang na ganyan. Hanggang sa magiging sticky. O lalapot yung ating gawing ricado. Ganyan. Kailangan lang ang ating apoy ay katamtaman lang yung ating apoy para hindi siya masunog o kaya madaling maluto. Lagyan natin siya ng kunting bawang pampalasa. Tapos nilagyan ko na rin siya ng sili at yung sinasabi nilang ang tawag nito ay luya. Nakalimutan ko na. Buti na lang naalala ko. Tapos ang gagawin natin ngayon ay halo-haloin. Ganyan, halo-haloin para hindi kagad lalapot. Tapos dadagdagan natin ng kunting tubig para hindi siya madaling matuyo. Katulad niyan ang ginagawa ko. Halo lang ng halo. Ayan. Tapos pag hindi pa kayo kontento sa nilagay yung harina o kaya rice flour, ay pwede nyo pa itong dagdagan para mas madami yung sauce na inyong magagawa. Ganyan lang, halo lang ng halo hanggang sa maluto ito. At halo na yan, so pwede nyo nang lagyan ng yung tawag nilang
chili powder. Itong chili powder pala na aking binili, imported pa ito, galing Korea. Hindi ko maintindihan ang sulat. Daejo red pepper powder. So, ibig sabihin pulang sili. Ito ay powder. So, hindi masyado manghang, kaya nilagyan ko siya ng sili. Lalagyan na natin siya ng chili powder para magkulay pula. Katulad niyang ginagawa ko. Ayan, ayan. Kunti-kunti lang para hindi masyado madami ang ating malagay. At pag nadamihan, alam niyo naman, masubrahan ang pagkakulay niya. Kailangan ito maraming sauce para ang ating gagawing kimchi ay madami ang kanyang ricado. Ganyan lang ang ating gagawin. Halu-haluin hanggang sa lumapot. Ayan. Kailangan lang pag ikaw ay naghalo mula sa iyong puso. Ayan. Pag nakita nyo parang kunti lang ang tubig, pwede nyo itong dagdagan. Ayan, dagdagan natin ang tubig kasi lumalapot na siya. Ayan. Ayan, halu-haluin natin. Ayan. Mas madali ang pagluto nito. Ayan. Hindi na gaanong lutuin mo ng gusto. Kasi itong ating pangsahog ay madaling lutuin. Tama ba yun? O, basta ganun lang. Huwag nyo na intindihin yung sinasabi ko. Halo lang ng halo. Ayan. Dinagdagan ko siya ng powder para mas matingkad yung kanyang kulay. Ayan. Ayan. Hanggang sa madurog yung mga ricado. Pag nadurog na yan, yan yung ating gagawing pangtimpla mamaya sa ating DIY kimchi. So, kung pwede nyong, kung gusto nyong gayahin, so, manood lang kayo sa aking ginagawa at bahala na kayo kung paano nyo gagawin. Basta alam nyong kimchi ito, pwede na. Ayan, nakita nyo na, di ba? Medyo malapot na siya. Ayan, pwede na siya. Ibig sabihin, pwede na yan. Kailan pa nating haluluin para madurog yung mga ricado niya. Dahan-dahan lang. Pwede ring biglain, pero nasa inyo na yan. So, itatabi muna natin yan habang hindi pa gawa yung ating binabad na cabbage. Huhugasan na natin yung ating binabad na cabbage na nilagyan natin ng asin. Ating huhugasan para matanggal yung alat. Ayan. Pagkatapos niyan, ating ilagay dito sa tinatawag na salaan para matanggal yung tubig. Ganyan lang. Tapos hugasan natin uli para mawala yung alat ng ating gagawing kimchi. Pag natanggal na yung alat nito, so pwede na nating timplahan. Pwede nating tikman ngayon kung ano yung lasa niya, kung maalat pa ba o hindi. So maalat pa. Meron palang napahalo. Diba? Ilipat natin dito para tumulo yung tubig.
Tapos ito na yung ating nahugasan na kimchi. Ilagay na natin ang ating sauce. Ito na siya. Ito na yung kunan mo. Ito yung finished product. So, ihalo na natin yan. Ganyan. Ganun lang. Ubusin mo lang lahat yan. Ito na yung ating kimchi. Ang gagawin mo lang, halo-haloin mo lang ganyan para maghalo na yung mga ricado natin sa ating cabbage. Ganyan lang. Ayan. Diba? Tingnan nyo ito. Ganun lang kasimple ang paggawa ng kimchi. Tapos, bago nyo kainin, i-ano nyo muna ng mga 1 oras na nakababad dito para magkaroon siya ng lasa. Pag ito ay tumagal ng mga 1 linggo, malalasahan nyo na medyo maasim-asim na siya. Kasi naburo na siya ng medyo matagal-tagal. Ito ko na siya ilipat para ilagay na natin sa rep para maano siya, maburo. Ibuhos natin yung sabaw. Tapos yan, takpan natin. Silikta pa yan. Yung iba, dito natin siya ilagay. Ayan. Pwede nitong gawing pang negosyo o kaya yung konsumo. Ayan. So ito na yung ating finished product, diba? Hindi pa bagong gawa, atin siyang titikman. Masarap na. Crunchy pa. Ito na yung aking inihaw na liempo. Tapos na. At akin na siyang hiniwa ng katulad nito. At ito na yung ating gawang kimchi. So, meron pa itong litos. Okay. So, ito yung ating tinatawag na Korean style samgyup. Nasa bahay lang. So, ang ginagawa ng mga Koreano, kumuha ng laman at binalot sa dahon. So, ganun lang. Kasimple. At pagkatapos ay ngayon. Itong ating karne ay nilagyan natin ito ng kunting asin at pampalasa para ito ay magkaroon ng sarap. At haluan natin ito ng kimchi. Katulad ito, ganyan. Sarap. Tapos, dagdagan natin ng kanin. Ayan. Sabi pa nila, pag kumain ka daw ng gulay, hahaba ang iyong buhay. Kaya, haluan natin ng karne para ito ay balanse. Kasi pag sinabing puro gulay pampahaba ng buhay, so hindi na tayo mamamatay. Kailangan may karne. Para balanse ang ating buhay. So, ganun lang. So, kailangan lang natin balutin, isyaron, kumbaga sila. Di ba, minsan pag pupunta kayo sa kainan, may take out,
Parang balutin mo ang tira na ulam. Kaya nauso ngayon ang Sharon. Ganun lang. Tapos isubo mo na siya ng tulad nito. Meron pa palang buto. Kaya pala medyo matigas. Masarap. Masarap ang litos. Kaya kumain ng gulay, papahaba ng buhay. Kaya may joke ako. Yung mga taong naghihingan, o kaya may tila buhay, kumain ka ng gulay. Kasi may kasabihan, pag kumain ka ng gulay, hahaba yung buhay. Joke lang yan. Ito ang kimchi. Malasa siya, crunchy. Pero ito pagdating ng isang linggong nakababad, doon mo na matikman yung lasa nito at sarap. Medyo masim-masim at crunchy. At medyo maanghang. Nagdayan ko ito ng asukal para medyo may alat at tamis. Tapos haluan mo ng konting rice. Ito, nauto yung balutin mo. Ayan, binalot na. Tapos inikot-ikot na ganun. Tapos sabay subo. Ayan, parang mama. Sarap. Mapadami ka ng kain. So guys, kain tayo. Kaya ito yung aking content ngayon. Samgyup style. May kimchi na. Sarap. Balutin lang. Pag gusto mong mas malasa, ito yung gawa ni Tomas. Mang Tomas. Yan, balutin mo lang ng litos. So ngayon ang litos medyo mura, kaya bumili ako ng marami. Sarap po. Kimchi, no? Masarap na guys. Mag-ihaw kayo ng ihaw kayo ng limpo, kaya pork chop. Tapos ang gagawin nyo ganito, balutin nyo ng litos. Masarap ang lasa. Ito ba minsan mahilig tayo sa sa karne, tapos walang gulay. Kaya magkaroon siya ng gulay, balutin mo ng litos. Masarap yung karne, yung mga inihaw. Pero yan, no? Pinapak ko lang. Kaya panoorin nyo na lang kami na kumakain. Tatlo kami. Yung dalawa, yan ang isa dito sa gilid. Pero hayaan mo na sila. Ito na lang sa akin. Yan, balot lang. Take out, kumbaga. Tapos pag sa labas dalhin, take out. Pag sa loob dalhin, yan. Take in. Look lang. Papadami ka talaga ng kain. Lalo pag may Sharon, ganito. Bakit nga ba
nauso yung Bakit? sa dating sa mga kainan na tinatawag nilang Sharon. Naginip si Milo. Ang aming alagang si Milo, may naramdaman yata. Hindi na naginip. Nanaginip ba yan? Nag-aw-aw? Masarap. Buka pala, no? Ito yung kimchi na ito raw. Kunti lang yung nilabas ko. Wala na. Tanabi ko muna para maburo siya. Mga 3 days bago mo kain, malasa na yun. Balat ulit. Ito kasi yung nagpapasarap eh. Yung may dahon. May kanin. Ayan. Balat ulit. Iikutin mo lang ng ganyan. Tapos sabay subo mo. So guys, hanggang dito na lang at dito lang nagtatapos ang aking munting content, ang Sangyup with kimchi. So bye bye. Bye-bye. Bye bye. Nakita ka.